Nga po pala si Luis Bemang Rubang at ang itataal po natin ngayong araw ay ang Matthew chapter 6 verse 33 ay isang talata mula sa Biblia na kadalasang binabanggit sa Kristiyanong devotion at pagtuturo. Sinasabi dito, datapwat hanapin mo na ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Ang talatang ito ng bahagi ng isang mas malaking parte ng Gospel ni Mateo, kung saan itinuro ni Jesus ang tungkol sa pag-aalala at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga talatang hanggang sa Mateo chapter 6 verse 33, sinasabi ni Jesus na sa kanyang mga tagasunod na huwag mag-alala tungkol sa kanilang buhay, kung ano ang kanilang kakainin o iinumin, o tungkol sa kanilang katawan, kung ano ang kanilang susuot. Itinuro niya ang mga ibon na sa himpapawid at ang mga liryo sa parang na hindi gumagawa o umiikot, gayon may pinapakaloob ng Diyos. Inumungkahi ni Jesus na kung pinapahalagahan ng Diyos ang mga bahaging ito ng isang nilikha, tiyak na alagaan niya ang mga tao. Ang higit na mahalaga sa kanya, ang devotion batay sa Mateo chapter 6 verse 33 ay maaring may kasamang ilang bahagi. Una nating katuruan is pagtitiwala sa Diyos. Iniikata ng talatang ng mga pananampalataya na magtiwala sa provision at pangalan ng Diyos. Inumumungkahi nito ang alam ng Diyos na kung ano ang kailangan natin ay kanyang ibigay ito. Pagbibigay prioridad sa kaharian ng Diyos, ang unang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay nagpapahiwatig na pagpapahalaga ng kaloob at katwiran ng Diyos kaysa sa personal ng mga pagnanasa at pangangailangan. Nangangahulugan ito ng pamumuhay ayon sa mga sinumulan at utos ng Diyos at aktibong pakikilahok sa buhay ng pananampalataya at pamayanan na sumasalamin sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, pag-iwas sa kabalisaan. Ang turong ito ni Jesus ay isang panawagan upang palayain mga pagkabalisa tungkol sa mga material na pangangailangan at hinaharap ito ay isang paanyaya na mamuhay sa kasalukuyan na may panalig na ang Diyos ay maglaan para sa hinaharap. Katiyakan sa paglaan ng Diyos, ang pangakong lahat ng mga bagay na ito ay ibinibigay din sa inyo o sa atin, ay nagbibigay ng katiyakan na kapag tayo ay natutuon sa spiritual na may mga prioridad, hindi pababayaan ng mga material na pangangailangan. Sa pagsasagawa ng devotion sa talatang ito ay maaaring humantong sa mga practical na aplikasyon tulad ng pagboboluntaryo, pagiging bukas palad sa mga mapagkukunan at pakikibahagi sa mga espiritual na disiplina at paggawa ng mga pagpipilian sa pamumuhay na sumasalamin sa ating pagtitiwala sa paglaan ng Diyos at isang pangako sa kanyang kaharian. Ito ay isang tawag sa isang radikal na pagtitiwala at isang muling pag-aayos ng buhay ng isang tao ayon sa mga halaga ng Ebanghelyo. Yun lang po, naway may natutunan po tayong araw ngayon. Maraming salamat po.